Hello mga kaputol, nandito nga po tayo ngayong araw para magluto tayo ng buto-buto. Ang tawag daw po dito ay pork belly. Social yan. Inisponsoran nga po tayo pala ngayon ng aking mabait na bayanan. Sobrang thankful po kasi talagang hinatid pa dito. Ang sabi nga po pala ni Jowa ay nagkatay daw po sila ng ilang baboy. Ilang baboy? Kaya naman pinadalahan kami dito ng mga ilan-ilan laang buto. Tapos nakaisip na naman ako na dapat itong iluluto namin ngayon ay nilaga. Noong nakaraang araw pa talaga kami napapa-craving ng nilagang buto-buto pero hindi namin afford ang presyo. Kaya naman sobrang blessings talaga ang araw na ito dahil binigyan kami at inabutan kami ni Mama ng buto-buto. Sabi ko nga kay Jowa ay pumunta na kami ng tindahan. Tapos, sinimulan ko na nga hati-hatiin na ang repolyo na nabili namin kalahating kilo. Dahil nga pang isang ulaman lang talaga yung buto-buto na yun, ay kalahating repolyo laang yung binili ko o kalahating kilo. Kasi kapag isang buo na, parang mapupuno na yung kaldero. Parang kapangit naman yata na puro sa repolyo na laang yung nakapalutang-lutang sa ating nilaga. Dito nga mga kaputol ay naghiwa na nga rin ako ng hinog na saging. Hindi ko nga pinili yung sobrang hinog na hinog kasi pangit na rin kapag sobrang malambot sa nilaga ang saging. Kaya naman nagpili lamang ako mga kaputol ng medyo pasok talaga sa aking budget at pasok din sa aking panlasa, yung medyo maniba-niba na saging. At sinimulan ko na nga mga kaputol na hiwa-hiwain yung ating pangnilagang saging. Naaalala ko na naman dati nung mga bata kami kapag nagluluto talaga si Mama ng mga buto-butong mga karne, ay gayaan, na kapag niluto talaga ni Mama ng lalo na sa gabihan tapos medyo umuulan-ulan, talaga naman sobrang agawan talaga kami magkakapatid. Tapos kahit na buto-buto pa, sisip-sipin pa yun talagang pinakalaman sa loob. Tapos malinamnam yun kapag medyo tumatagal na sa bibig. Tapos maaalala mo lang kapag nanonood ka ng TV, kahit na manonood ka ng TV na teleserye na paborito mo, ng nanay at tatay mo, ay dala-dala mo yung buto-buto. Kahit na wala ka nang kinakain ng mga kanin-kanin. Kaya sobrang nakakamiss talaga yung mga kabataan. Dito nga mga kaputol ay naghiwa na lang rin ako at nagdurog na lang rin ako ng mga pangtaboy sa aswang. Bawang yon. Syempre hindi naman talaga mawawala ang sibuyas mga kaputol. Partner ito, diga? Hindi yung pwedeng mawala ang magpartner na yan, mag-asawa kumbaga. Dito nga mga kaputol ay hiniwa ko na rin ang simaring sibuyas. Na kapag hiniwa mo na mapurol na kutsilyo, ikay maiiyak. Sabi nga ng aking nanay, kapag nakatagal ka daw sa may iyak ng sibuyas at sa paghiwa nito at kapag ikay naiiyak, basta yun na yun. Ay ikaw daw ay makakatagal sa biyanan kapag kahit na masama ang ugali. Pero promise, hindi masama ang ugali ng biyanan ko, kaya ako'y nakakatagal. Sobrang bait ng nanay ng asawa ko ha, kaya tudong swerte ko din talaga. Uy, baka may pata dyan ma. Siyempre, sinamahan ko na nga rin ng sili. Tapos, siniwa-hiwa na nga ni Jowa ang aming pork belly. Itong buto-buto nga. Medyo may laman-laman din naman yan, kahit papaano, para pampalasa. Nung pagkatapos nga mahiwa ang lahat, ay hinanda ko na nga lahat ang mga ito. Para sa susunod ay makapaggisa na nga tayo. Nagpadapog na rin ako mga kaputol at sinalang ko na nga yung kulay uwak na kawali. Pasensya na kayo sa kulay na kahit is-isan ko yan ng abo ay hindi na talaga mawawala ang kanyang kulor. Wag na kayo magtaka mga kaputol dahil ako ay hindi ko afford yung mga mamahaling kawali. Tama na yan pang mamahirap na kawali na yan ha. Dito nga mga kaputol ay ginasya ko na nga itong sibuyas at simaring bawang na pangtaboy sa aswang. At pagkatapos nga naging crunchy ang ating sibuyas at bawang ay sinunod ko na nga itong karne. Amoy pula ikay pakakasalan. Baka naman. Parinig yan. Nang inantay nga nating masabawan ng ating buto-buto, ay eto na nga ang kinalabasan. Nilabgayan ko na nga ng magic sarap na pinakapampalasa natin. Dinagdagan ko na nga po pala ng magic sarap na tsaka asin. Ano ba yan? Nabubulol tayo. Pagkatapos nga niyan mga kaputol ay nilasahan ko na din yan. Tapos tatakloban lang natin mga 30 years. After 30 years nga mga kaputol ay sobrang kulong-kulo na nga siya at sobrang lambot na rin. Tapos nilagay ko na nga mga kaputol ang saging na aking hinihiwa. Tapos halu-haluin mo laang ng maigi para hindi naman masyadong matapon.
Naisip-isip ko rin talaga dito na ilagay na ang sili. Pagkatapos nga ng sili, naisip-isip ko din na parang medyo sapaw-sapaw ang ating kalagyanan. Kaya mas nilipat ko siya sa medyo malaki-laking space para hindi naman talaga matapon ang mga sabaw. At nilagay ko na rin ang isang sakong repulyo na aking hiwa. Pagkatapos nga ng isang sakong repulyo ay pinainit ko na rin siya at pinakulo. Tapos pagkatapos ng isang kuluan, heto na mga kaputol, luto na nga ang ating binuto-buto at nilagang karneng baboy na napakasarap. Talaga namang sobrang mapaparami na naman ang aming kain, mag-iina at mag-aama. Saktong-sakto nga mga kaputol dahil hindi pa talaga kami nag-agahan dahil galing kami sa simbahan. Kaya naman sobrang gutom na rin talaga kami mga kaibigan, mga kaputol. O ano bang tawag ko sa inyo? Hirap niyong pasayihin ha. Tara na, kainan na tayo. At nang matapos nga kaputola ang itong nilaga nating karne ay nag-umpisa na rin kaming kumain. Para sobrang sarap talaga nito. Amoy pala ang ikay pakakasalan. Uy, nagparinig. Nakakatuwa nga lang talaga mga kaputol dahil hindi talaga kami kumakain mag-asawa nang hindi kami sabay. Uy, sweet yarn. Aantayin pa talaga namin kahit na magutom ang isa, kahit na nasaan siya, talagang aantayin ko siya pa uwi, makakain laang. Minsan kapag ginagabi din talaga siyang umuwi, sinasabi ko talaga sa kanya, ang tagal mo, na gutom na ako kasi nga nag-aantayan kami kapag kumain, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil tamad lang talaga ako magsandok. Uy, tamad yan. Wala naman sa lahi namin tamad, ewan ko lang sa iba. Nagkwento. Uy, yun na nga mga kaputol, ay nag-aantayin talaga kaming kumain. Kasi nga hindi kami talaga sanay na pinalaki ng nanay at tatay ko na kapag kumain kami ay nasa harap talaga ng lamisa, magkakapatid, talaga sabay-sabay. Hindi kasi pwedeng may maiwanan, may matirahan, may mawalan ng pakanin, may mawalan ng ulam. Kaya dapat sabay-sabay kami para fair-fair lang. Kaya naman hanggang sa nag-asawa ako, nagkaroon ako ng anak, nagkaroon ako ng sariling pamilya, ay ganun ta rin talaga yung kinaugilaan namin. Dapat sabay-sabay laang. Kaya kapag ginagabi talaga si Jowa sa may labas ng galaan, ay talagang inaantay ko siya. Minsan naiinis na rin talaga siya sa akin mga kaputol kasi nga sinasabi niya sa akin na wala daw sa kanya ang kaldero. Hindi niya daw dala-dala sa labas. Aba, nangatwiran pa. Kaya nga kahit gutom na rin talaga ako ay inaantay ko siya. Ganun kita kamahal. Baka naman pakasalan na. Hoy, nagparinig! Dito nga mga kaputol ay gamunggunga ang aking pawis. Tignan nyo naman ang aking pawis. Tagaktak na pati si Jowa, pati yung anak ko. O, diba? Busog. Huwag nyo rin kung kalimutan mag-subscribe. I-share ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog ngayong araw. At i-follow nyo rin po ang aking page. Salamat nga po pala sa 23k followers na aking page. Yuhu! Sana magtuloy-tuloy pa ito mga kaputol. Bye-bye!